pleasant morning to everyone. Welcome to the signing of the Memorandum of Agreement between the Commission on Elections and the Public Attorney's Office. To start our ceremonies, may I please request everybody to stand for the singing of the Philippine National Anthem, after which kindly remain standing for the invocation to be led by Director Eliza Sabile David. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, temas na sinamanan, alam ng puso, sa likid mo'y buhay. Lupang ininang, tuyat ka ng mag-ibig, sa mandulugin, di ka pasisingin, sa nagatang tutok sa simulan, sa langit mong bagaw, ay hinatang tulakaw, isang pagkayang minamahal, ang isang mataw, ang ulit na tumpay na nagkikinig, ang ituwin na karang na kailan, ang hindi makikinig, lupa na araw ng walang ipagsinta, tuwing langit sa piling mo, ang ligaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Almighty God, we graciously thank you for gathering us here today. We pray that you continuously guide us as we tirelessly work together for a better future for our country. Lead us to become a source of hope and unity for everyone, so that we may find in each other your divine presence. Grant us understanding, so that in all our endeavors, we are able to come up with peaceful solutions and live harmoniously. Give us the wisdom to seek the truth and the courage to always choose what is right and just. And may you always bless us with your holy presence as we perform our duties as public servants. All this we pray in your holy name. Amen. Thank you. Please take your seat. We would like to acknowledge the presence of our guests and participants. From the Commission on Elections, Chairman George Erwin M. Garcia, Commissioner Socorro B. Inting, Commissioner Ray E. Bulay, Commissioner Nelson J. Celis, Commissioner Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Executive Director Chopisto E. Alnas Jr., Deputy Executive Director for Operations Rafael B. Olaño, and other senior staff and personnel from the Commission on Elections, from the Public Attorney's Office headed by Chief Public Attorney Honorable Persida V. Rueda Acosta, Deputy Chief Annalisa Soriano, Director Reveline V. Ramos Pano, Attorney Erwin Urfe, Director Alma Dumago Latosa, Ms. Ruby Florendo, and of course we have our friends from the media. To deliver his message, let us all welcome Honorable George Erwin M. Garcia, Chairman of the Commission on Elections. Magandang umaga po sa inyong lahat. The Commission and Bank and the Comelec family, kay Honorable, Legendary, Pau Chief, Persida V. Acosta, and the Pau family. Magandang umaga po sa mga kapatid natin sa pamamahayag. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po, historic itong ating gagawin na MOA signing sapagkat although may mga ginagawa na po tayo MOA signing, nung pong nakaraan, nag-MOA signing tayo together with the Vice President and the Pau Chief para po sa ating pagtulong sa ating mga kababayang electoral board members, yung mga teachers.
Ngayon po kasi, dahil mas pinaigting ang kampanya laban sa vote buying, ang makabagong, sabi nga ni Commissioner Maceda, ang ating committee head ng kontrabigay, ang sabi niya makabagong cancer ng ating demokrasya. Kinakailangan kasi ang paglaban dito ay hindi paglaban lang ng commission election. It should never only be the business of the COMELEC. It should be the business of the entire government. In fact, it should be the business of the entire nation. And so, nung nakaraang linggo, nakipag-MOA signing din po tayo sa DOJ, sa pamumuno ng DOJ Secretary. Marapat lamang na hindi lang prosecutorial arm, kung hindi makipag-MOA signing din tayo sa one of the best managed government agencies that we have right now, the Public Attorney's Office. Sinasabi nga natin na kung merong pinakamagagaling na mga lawyers ngayon, kasama na yung anak ni Commissioner Socorro Inting, yan ay mga lawyers ng Public Attorney's Office. At sinasabi rin natin na kung may isang ahensya na kung saan halos lahat ng graduates at nagiging lawyers pagkatapos makapasa ng bar na nag-aambisyong makapasok, yan ay sa Public Attorney's Office, hindi ang COMELEC. Ang COMELEC, later na tayong choice pagkatapos na ma-reject ng Public Attorney's Office. Pero, nangangahulugan lang na hindi pa pwede na palagpasin natin ang eleksyon na ito at yung mga susunod na eleksyon na hindi natin kasama ang PAO sa paglaban, lalong-lalo na dito sa modern cancer na ito. At yan ay para ma-empower din natin yung ating mga kababayan na maglalakas loob na dumulog at pumunta sa COMELEC upang magreklamo, hindi lamang sa pamimili o hindi sa pamimigay at pagtanggap ng mga goods, ng money and promises from candidates. Alam niyo po, nakakatuwa, bilang pagpaalam ko lang sa ating PAO family. Nakakatuwa po nung tayo po lumaban sa kampanya against premature campaigning. Halos 4,000 na po ang nabigyan namin ng show cause orders. At pagkatapos po halos kulang-kulang 700 na ang sumagot sa show cause orders na yan. At nung Biyernes, yung task force ay nag-file na motu proprio ng disqualification cases. Take note, disqualification cases pa lang yun. Wala pang election offense cases. Yan din po ang mangyayari dito sa issue ng vote buying. The COMELEC, in coordination and with the help of the PAO and such other government agencies, will likewise, in order to battle this kind of irregularity, this coming election, will likewise motu proprio file cases against erring candidates. Papakita po natin sa kanila ang seriousness ng campaign. And sabi nga po natin, kung dati-rate na pagbibigyan, nagiging maluwag, ibahin po nila ang present leadership ng komisyon. Ipapakita po natin that we will not only disqualify candidates, we will also prosecute them. Dahil lagi na lang sinasabi, wala naman daw na po-prosecute. Ibang usapan ang vote buying. Dahil muli, inuulit po natin, ang sinisira po dito ay ang ating kinabukasan. Minamaliit po ang kakayanan ng lahat ng mga Pilipino na ang dating at ang tingin ng ilang kandidato ay nabibili naman ang posisyon. Kaya naman makuha ang sentimiento at pagmamahal nila sa pamamagitan ng pera at kung ano man pwedeng ibigay. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, inaalipusta po nila yung kahirapan natin, mga kababayan natin, at yung kalamnan tiyan sa kokonting halaga. Kung kaya hindi kinakailangan maging parte ng ating kultura ang issue ng vote buying. Kinakailangan ito'y iwaksi. Subalit sa bandang huli po, hindi naman po lang prosecution or jail time ang kailangan para labanan ang vote buying. More than anything else, and that this is one aspect that the PAO can likewise help, being an institution with an organization up to the grassroots level, tulungan niyo po ang COMELEC sa voters' education and information. Naniniwala po tayo na kung mga kabataan ay matuturuan natin ng tamang gawa at pag-aasal sa araw ng halalan o bago maghalalan, magiging maayos ang ating bayan. Kinakailangan mailagay natin sa kaisipan ng lahat, lalo na ang bata, na hindi dapat tumatanggap para ibenta ang iyong boto. Iisa yan sagrado. Ang boto mahalaga, ang boto kinabukasan. Muli po, maraming salamat sa PAO. Maraming salamat po kay Ma'am Presida. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Mabuhay po kayo.
Thank you, Your Honor. For her message, let us hear from Honorable Persida V. Rueda Acosta, Chief Public Attorney of the Public Attorney's Office. COMELEC Chairman, Sir George Erwin M. Garcia. Palakpakan po natin si Chairman. Sa ating mga mahal na commissioners, Ma'am Justice Socorro Enting. Ayan, palakpakan din natin. Ayan. Si Sir Tupisto L. Nas. Ayan. Si Sir Ernesto Maceda. Ayan. Kay Sir Nelson Celis. Ayan. Kay Sir Bulay. Ayan. Opo. Wala pa po si Commissioner Amy Perolino. Pero mamayang hapon kasama po natin siya. Sa BJMP naman. Sa akin po mga kasama sa pamahalaan, sa PAO, Public Attorney's Office, sa COMELEC, sa mga kapatid, kapuso, kaibigan, at kasangga ng mga nasa media. The holding of free, genuine elections is one of the bedrocks of democracy. Our agency, the Public Attorney's Office, is honored to be a part of Memorandum of Agreement that is geared toward the protection of the integrity of our right of suffrage. The COMELEC's promulgation on August 30, 2023 of Resolution number 10946, which created the Committee on Contrabigay, CKB, is truly and highly commendable. Palakpakan po natin ang COMELEC. There is now an efficient mechanism and structure for the implementation of the COMELEC's policies and guidelines against both buying and both selling, as well as a procedural tool in the prosecution of said election offense. Ginawa po ng COMELEC na simple ang proseso ng pagsasampa ng reklamo na may kaugnayan sa vote buying. Bata pa po ako, umuugong na yang pagbili ng boto at pagbibenta ng boto. Kailan po ba matatapos yan? Kung hindi ngayon, ay kailan pa? Ang nasabing resolusyon ay solusyon. Solusyon sa pagbabantay ng ating karapatan, sa pagpili ng ating mga karapat-dapat na kinatawan sa panahon ng halalan. For the concrete and full implementation of COMELEC Resolution number 10946 in connection with the PAO's responsibilities in this Memorandum of Understanding, we can assure you that the women and men in our agency are your dedicated and reliable partners. Kami po ang inyong magiging mga kapatid. The establishment by the COMELEC of Legal Assistance Desk or LAD in the provinces to receive reports of violation of election laws manifests that the COMELEC's dedication should be respected by the people. Dedication to attend right away to election concerns where and when they actually happen. The PAO is It is as dedicated as our worthy co-signatory in this MOA, the COMELEC. Medyo napapayak po ako dahil marami tayong pangarap para sa bansa. Sabi nga ng Pangulo, bagong Pilipinas. Ang sabi naman namin sa PAO, isang bagong umaga. Aside from our central office, we have district offices nationwide, mula po Apari hanggang Ulo. Humigit kumulang 400 opisina ng PAO, alertado sa darating na eleksyon, barangay, kabataang barangay at maging sa ating mga chairman at mga kagawad. Handa po kaming tumulong para isulong ang mga alituntunin ng COMELEC at maging ang mga batas na related dito. The PAO and COMELEC's coordinated cooperation and ardor in protecting the sanctity of the voice of the people through their votes are vital in fortifying even more our democracy and rule of law in our country.
Sana po dumating na talaga ngayon pa ang panahon na hindi tayo katawa-tawa, kundi magiging kagalang-galang ang lahat ng ihahalal. Kagalang-galang ang pamahalaan. Kagalang-galang ang maralitang Pilipino at ang buong sambayanan. The signing of our MOA is a step toward the end, and today is its noble beginning. Thank you very much po. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Thank you, Your Honor. We now move on to the signing of the Memorandum of Agreement. The agreement is entered into by the parties as an embodiment of their duties and responsibilities in the implementation of the resolution creating the committee by Chief Persida V. Rueda Acosta and Chairman George Erwin M. Garcia to sign the document before them. May we also request the witnesses, Honorable Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., the Commissioner in charge of the Committee on Contrabigay, and Deputy Chief Annalisa M. Soriano of the Public Attorney's Office to go up the stage and sign the agreement as well. Thank you, Your Honors. May we request Your Honors to kindly hold up the documents for the photographers. Thank you, Your Honors. For the photo opportunity, may I request the Commission en banc to join Chairman Garcia and Chief Acosta up the stage.
Thank you, Your Honors. May we also request the senior staff of the Commission on Elections to be part of the photo opportunity, to be followed by our friends from the Public Attorney's Office. Thank you, sirs and ma'ams. May we also invite our guests from the Public Attorney's Office to join the photo opportunity. Thank you, Your Honors. Thank you, everyone. We now move on to the next part of our program, which is the press conference, to be facilitated by the Education and Information Department. I would like to turn over the microphone to Ms. Rachel of EID. And welcome to our press conference for the MOA signing between the Commission on Elections and the Public Attorney's Office. First to ask question is Ms. Paige Javier of CNN Philippines. Good morning, Chair. Good morning, Mama Costa. Para lang po mas malinaw, pwede po pa elaborate ano exactly yung role ng Public Attorney's Office dito sa kontrabigay, dito sa vote buying, para lang malinaw sa lahat. Thank you. Tawag ang papel po ng PAO doon sa mga mag-affidavit na sila ay binili ang boto nila o may nagbabayad, ay tutulungan ng PAO sa pagsasagawa ng affidavit. Tapos kung may mahuli naman, mga public attorneys din po ang alertado para tumulong kung kailangan magpiyansa o sa inquest. Marami pong papel ang PAO dito. Alam naman natin na pinalawak na ng Korte Suprema ang mandato ng PAO from 9406 yung Aming Republic Act. Tapos may pagkakataon na both parties ay pwedeng hawakan ng PAO. Yan. At kung sakaling ang ating mga pulis, NBI, AFP ay kailangan din ng legal assistance, nandyan din po ang ating mga public attorney's office. Mga documentation, lahat. At ito po ay tungod sa layunin ng COMELEC na mawala na po ang vote buying para maging very sacred ang boto nating lahat. At talagang ang mananalo, yung karapat-dapat, hindi dahil sa may pera lang siya. Marami pong magagaling na human resources ang Pilipinas. Pero ang laging sabi, kaya ayaw tumakbo, wala siyang pondo. Ayan. Ngayon, ito na po ang solusyon doon, na kapag meron pong mahusay, matalino, matapat, at mapaglingkod, masipag na pwedeng gamitin ng ating bansa bilang mayor, gobernador, congressman, senador, ay mananalo kahit wala pong pera. Dahil ang COMELEC po ay nandyan para bantayan ang vote buying. Yan. Yan po yan. Thank you po.
Thank you, ma'am. For Chairman, last week po, di ba nag-file ng 35 disqualification cases for premature campaigning. How about po for vote buying? Meron na po bang nasampang kaso kaugnay nito? And ano po yung detalye? Thank you. Doon kasi sa na-file, meron kasi doon na kombinasyon ng vote buying at the same time premature campaigning. Meron kasi doon dalawa. Therefore, ganun kaaga pa lang, meron nang namimili ng boto. Meron nang nagpaparamdam. Pero naniniwala tayo, alam niyo ang effect kasi ng disqualification cases na na-file ng task force, kung madidesisyonan nyo ng COMELEC, ng kahit sa division level, bago campaign period na October 19 to 28, naniniwala ako, walang makakapamili ng boto. Kasi alam nila, sa premature campaigning pa nga lang, seryoso na ang COMELEC, how much more sa vote buying. So that's the reason why siniseryoso ng COMELEC yung premature campaigning issue pa lang. Para pagdating ng campaign period na kung saan inaasahan natin dadagsa sana yung pamimili ng boto at pagbibenta ng boto, wala masyadong magiging trabaho si Commissioner Maceda at ang kanyang committee. Dahil dun sa, hindi naman sa takutan o pananakot, pero isipin mo kung bago October 19, mga 1,000 disqualification cases yon. Sa palagay ko naman, seryoso ang COMELEC pagka ganun na kadami ang mapafile natin. So, mayroong mga na-file, pero ang focus talaga is more on premature campaigning muna tayo. Yung mga 23 cases na meron ngayon ang committee ni Commissioner Maceda, kasalukuyan nila yung ina-assess, nangangalap pa ng dagdag na mga ebidensya, upang kahit paano, pag nag-file ng kaso, magmomoto proprio kasi. So, naging from 23 noong nakaraan, di ba, naging 40 na ngayon eh. So, pagkaya ni nakalap na ebidensya, katulad din ng ginagawa natin doon sa premature campaigning, alam nyo, moto proprio yun. Nakatanggap lang sa text, nakatanggap lang sa Viber, nakatanggap lang sa Facebook. Nag-act agad yung task force. Dapat ganun. Because we are setting a standard so that by 2025, dalawang elections yun. By 2028, dalawang elections na naman yon. Nagseset tayo na standard na kaya naman pala ng COMELEC at saka mga partner agencies niya. Bakit hindi ginagawa? So ngayon po, hindi lang salita, gagawin na natin ng tahasan at derechahan. Okay. Gerard Nabal of Malaya. Sir, good morning. Ma'am, good morning. Follow-up lang po dun sa question ni Paige. Dun po sa, you mentioned, sir, na you want cases to be filed and at least decided upon by the division at least before yung actual campaign period. Doable po ba siya? Premature campaigning, doable na doable yon. Kung nakapag-file ng Monday, magpa-file ngayon, bukas, Miyerkules, magpa-file. 3 days lang kasi to file pagka-issue ng summons, 3 araw lang pagkatanggap ng summons na sumasagot. Sumagot sila o hindi, the case is submitted for resolution, walang hearing, wala ngang preliminary conference na. Diretsahan na kaagad kasi total may ebidensya at meron din naman sinasagot. Ang importante, sabi ng Supreme Court, merong opportunity to be heard. May pagkakataon na sumagot. Isipin nyo, sumagot na sila sa show cause order, tapos sasagot pa sila doon sa summons. So 2 beses silang sumasagot. And therefore, sa palagay naman natin, nabigyan na natin sufficiently na afford na natin yung due process na tinatawag. Kasi pag pinatagal na naman ang pinatagal, ang mangyayari ay pakitang gilas na naman ng COMELEC. Ang problem lang kasi is hindi natin mapaliwanag na meron kasing proseso. Ngayon, take note, premature campaigning yon. As of today, nakakahalos 4,000 na na-issuehan ng show cause orders. At doon sa 4,000 na yon, 700 na halos ang sumasagot. Ngayon, ang gusto natin mangyari kung ang magiging problem lang natin, yung vote buying. Kasi kung yung vote buying ay nakumit o nagawa, maliban doon sa 40 na meron tayo ngayon, sa panahon ng campaign period, 19 to 28, baka hindi abutin. Yun ang baka hindi abutin kasi siyempre mag-gather pa ng ebidensya, ayaw naman ng iba nating kababayan na mag-formally file o mag-file na under oath. So, mag-gather ng ebidensya ang committee ni Commissioner Maceda. So baka yun ang hindi abutin. Pero take note, again, doon sa mga makakasuhan, kahit sila ay nanalo, sila ay madi-disqualify pa rin kung talaga may basis against sa kanila. At the same time, pinapaalala namin paulit-ulit
whether premature campaigning or vote buying, yan po'y kasong election offense. Kung napansin niyo pong strategy ng COMELEC, inuuna namin ang disqualification case or cases. Bakit? Para matanggal yung mga pangalan sa listahan para hindi na makatakbo. Huwag na natin pahirapan pa yung sarili natin. So, yun po muna yung inuuna. Kasi bakit? Yung election offense, 5 years po ang prescriptive period niyan, 5 taon. So kahit na hindi muna namin sila filean, later on, tsaka namin sila papailan ng kaso. Ma-disqualify lang muna. Talo or manalo, may kasong kriminal pa rin. Sir, follow up lang, sir. Sir, with regards dun sa mga SK, specifically yung minors, can they be charged criminally? Yung 15 to 17 yung siguro binabanggit natin. Pwede na silang ma-charge, pero ganito po. Kaya nga inuna namin yung disqualification eh. Di ba? Kasi baka i-set up nilang defense. Hindi nyo kami pwede i-charge kasi, pero paano kung you are conscious of the fact that you are committing an illegal act. May tinatawag tayong discernment eh. Pagka conscious ka na, may criminal liability ka na. Pero hindi muna yon, disqualification case muna. Disqualification case, mahirap makatakbo yung mga yan eh, yung mga nagbabiolate. Alam niyo kung bakit? Kasi i-set up yung defense na nanalo na kami. May mandato na yung tao eh. So all disqualification should be set aside. Bisa may ganun. All the warning din ito sa lahat. Hindi pwedeng i-set up yung defense na yon. Sinabi na ng Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court that if you are disqualified from the very start, even if elected later, you are disqualified because the will of the people cannot prevail over the rule of law. Thank you po. Okay. Dante Amento, UNTV. Morning po, Chief at saka kay Chair. Ano lang naman to, Chief? Meron ba kayong nahawakan na kaso ng vote buying? Kumbaga landmark case ng vote buying at kailan po tayo huling pumirma ng... Kailang eleksyon tinutukoy mo ngayon o yung nakaraan? Kahit ano pong eleksyon at tapos, o kahit kailan. Tapos, kailan po tayo huling nag-MOA signing ng ganito po with COMELEC po? First time ito, yung sa vote buying. Kaya nga, sabi ko nakakaiyak dahil bata pa ako, nangangarap na ako ng malinis na eleksyon. So, tutulong po yung PAW para disseminate ang impormasyon na seryoso po ang intensyon. Kumbaga, malalim ang intensyon ng COMELEC para talagang pawiin ang vote buying sa bansa natin. Makarating na tayo sa electoral maturity para po magkaroon ng political will. Talagang will of the people, hindi will of money or power. Diba? So, wala pa po kami nahawakan talagang case ng vote buying dahil takot tumistigo po ang mga testigo. Ngayon, nung mga nakaraan, sinasabi ko, sige, pag may namimilang boto, tanggapin nyo lang. Pero iboto nyo yung gusto nyo. Mali pa rin yun, di ba, Chairman? Dapat walang bilihan ng boto. Tumulong ka na lang sa mga tao nang hindi panahon ng eleksyon. Pamigay mo yung pera mo, kayamanan mo, ubusin mo. Pero wag para iboto ka. Tapos pag upo mo, babawiin mo rin sa taong bayan yung pinamigay mo. Hindi na po tayo aasenso. Napanood ko po yung sa Netflix yung kay Lee Kuan Yew. Yan, di ba? Ang Singapore, mas ano pa tayo nung araw dyan eh. Mas bata ako noon, 1961 ako pinanganak eh. Panahon ni President Ferdinand Marcos. Mas ano tayo, mas economically stable tayo sa Singapore. Talaga. Pero dumating ang panahon, ayun, naiwan tayo ng Singapore. Hindi pa po kayo nangangarap. Ito'y bahagi po ng pangarap natin ng bata pa tayo. Isang magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Asahan niyo po, pag meron, hawakan po namin seryoso po ang mga taga-PAW. At kilala niyo naman po si Persida Acosta. Pag may misyon, wala po ako sinasanto, kahit sino pa ang tamaan. Follow up ko na lang po doon. Thank you po. Follow up ko po. Yun bang gano'n, may politiko, lalo na napaka-malaking politiko, nagsasabing tanggapin nyo lang ng ganito kapag may nagbigay, di ba natin sila pwedeng i-prosecute? Parang di ba natin pwedeng i-held liable yung mga ganong statement? Wala kasi Dante, na tayo magagawa doon sa bagay na ganyan. Siguro nga legislation, darating ang panahon sa legislation. Dapat din, tandaan na lang ng mga kababayan natin, yung mga ganong klaseng politiko, huwag din iboto kapag sila na ang tatakbo. Di ba? Ganun na lang ang bawi natin. Bakit mo iboboto yung mga taong nagpupursige doon sa mga bagay na illegal? Di ba? Lagi ko nga sinasabi pa ulit-ulit, kapag
yung kumakandidato, illegal ang ginagawa, ano ang aasahan natin kapag nanalo na sila? So pag nanalo na sila, expect nyo na hindi magiging matuwid din yung pamamahala niya, illegal nga yung ginawa eh. Na tama yung sinasabi ni Pau Chief kanina, namili ng boto sa paano babawiin yun. Di ba? Isipin nyo na lang po ito. Ito po yung, dapat naiintindihan ng lahat. 10 araw lang po ang kampanya 10 araw lang. Napakaliit ng isang barangay. Imposible hindi po magkakilala ang mga yan. Hindi po imposible hindi magkakakilala. Magkakamag-anak pa nga yan Tsaka yung magkakapit-bahay, ilan lang, kahit 2,000 botante. So isipin nyo, bibitaw ka ng malaking pera, o kahit pangako, o kahit yung goods, or whatever. Pagkatapos saan mo kukuhanin yung para mabalik? Hindi ako naniniwalang pride lang ang labanan doon sa eleksyon kung hindi meron siyang inaasahang kapalit, either kapangyarihan or may kapalit kasi yon. Kasi nga alam nila lahat, kahit sa SK, meron kasing pondo, may IRA na nabibigay. Di ba? So, kinakailangan, i-demand natin sa kanila, kasi kung ikaw ay nabayaran, anong karapatan mo mag-demand? Nabayaran ka Samantalang kung wala kang tinanggap, na-elect si Pedro Juan Maria, pwede mong i-demand sa kanya, nasaan ngayon yung pinangako mo? Nasaan ngayon yung plataforma mo? Kasi ganun tayo dapat, we must always demand in an election. Otherwise, kung wala tayong demand, tapos tumanggap tayo, wala tayong karapatan na manghingi kahit sukli. Chair, last na lang po. Yung nuisance candidates po, mayroon na po ba tayong data? Ilan na po yung na-file natin? At nabanggit po niyo nakaraan ay desisyonan niyo po bago yung election day. Kumusta na po yung Tama, kasi kung hindi ako nagkakamali, Dante, ilalabas ngayong Martes or Miyerkules ang mahigit 100 na kaso ng disqualification at saka nuisance. Madami kasing na-file na dismissable. Ibig sabihin, hindi kasi nagbayad ng filing fee. Yun yung hindi nagmoto proprio ang Comelec, hindi kasi nagbayad ng filing fee. Pagkatapos, hindi man lang under oath ng petition, ay requirement ng rules natin yun. So, i-dismiss lahat yung mahigit 100 na yun ng mga kaso na na-file. Kasama doon, yung madami, ang nuisance cases. Konti lang ang nuisance, wala pang 20. And kasi wala namang nuisance halos talaga sa barangay. Paano magkaka-nuisance doon? Anong reason? Walang financial capacity. Hindi naman siya ground. Yung walang financial capacity, wala namang machinery. Wala naman talagang machinery dahil wala naman talagang political party sa barangay. So, hindi tayo ganun ka-stricto when it comes to nuisance sa barangay. Kung parehas kayong Dante ang pangalan, madami naman talagang Dante sa mismong barangay. Di ba? Pero kung may parehas kayong Amento, pero baka iba na yung Dante kung 2 Dante Amento yung naandyan. So, yun ang ibig natin sabihin. But we will decide again as our commitment, we will decide nuisance cases all before the election of October 30. Okay, thank you. Next question, Jeffrey Hernandez, ABS-CBN. Good morning, Chief. Good morning, Chair. So, kamusta po yung support ng public dito po sa ating campaign against vote buying? You think po hanggang salita pa lang din yung iba at hindi na uuwi sa reklamo, and how important na makiisa po ang publiko dito po sa kampanyang ito? Alam niyo lang kung gano'ng kadami ang dumadagsa ng mga reklamo, pictures, video na tinatanggap ng task force. Kasi kung lahat ng yun ay bibigyan ng pag-oo ng task force, baka hindi lang 4,000, 1,000 pa. Doble hanggang triple yung na-issue ng show cause. So, ang sinasabi natin, hindi porket nakatanggap ng video, nakatanggap ng picture, show cause na kaagad. Bakit? Ang ginagawa ng task force, tinatawagan yung local Comelec namin, yung election officer. Pakisubstantiate nyo nga ito, pakipuntahan nga yung lugar, naandyan pa ba yan? And then pakitanong nga doon sa mga taong naandun, talaga bang yung mga yan ay umikot, nagpa-raffle, or whatever. So, ibig sabihin, ang mismong task force ang nag-gather ng evidence. Ganyan ang gagawin dito sa kontrabigay. Ang Comelec mismo, ang committee ang mag-gather ng evidence. So, ibig sabihin, lumalakas ang loob ng mga kababayan natin dahil dati-rati kasi, ang requirement, kinakailangan panunumpaan. Haharap ka dun sa Comelec, pagkatapos kinakailangan, hindi ka mag-back out.
Ngayon po hindi. Ang magpa-file kasi yung committee ni Commissioner Maceda at dito yung task force ng aming ng regional director ng Region 8 na nakadetail dito sa atin sa COMELEC. Ibig sabihin, nagmomoto proprio. Padala lang nila yung kanilang nakuhanan, kami na ang mag-aaksyon. Napakadali po nun. And therefore, nawawala yung takot ng mga kababayan natin. Pagka po ganun, we are now creating an environment by which people are becoming more and more brave to come out and at the same time to complain. Yun po yung paraan para maengganyo natin. At ang pinaka-best po talaga na panghikayat sa kanila dito sa premature campaigning, sureness of prosecution and disqualification. Kasi kung tatanggapin lang namin tapos wala namang prosecution, wala namang disqualification, bulahan lang tayo. So kailangan tapusin namin to the end. Kung talaga may basis, may ebidensya, we will disqualify. That is our commitment. So, wala po silang dapat ikatakot, baka mamaya balikan kami, malapit lang dito sa bahay yung mga, syempre barangay lamang ito. So, sa committee kasi nilagay kasi doon yung witness protection. At the same time yung exclusion sa prosecution. Hindi sila isasama. Kasi nga, alam nyo kasi sa vote buying, it takes two to tango. Sabi ng Section 261 at up to 266 ng Omnibus Election Code, it takes two to tango. There is no vote seller if there is no vote buyer. Di ba? So there is no vote buyer if there is no vote seller. So kaya lang, pwede kasi namin exclude yung magsasabing nabigyan po ako. Tumanggap po ako. Kasi at least, pag kami nagsabi na, di ngayon, state witness na siya ngayon. At yun din ang dahilan kung bakit kami nakipag-MOA sa ating DOJ. Isipin mo, prosecutorial arm na, PAW pa ang nasa katabi na ang aming kasama. I doubt kung hindi pa kami makakapag-prosecute niyan. Di ba? And then at the same time, pwede i-guarantee sa amin ng DOJ yung state witness, yung witness protection program ng ating pamahalaan. Ito po pagsubok lang, itong Barangay SK. Mas malaki po ang problema natin sa 2025. National po yan in local election. Pero isipin nyo rin po, kung hindi kaya ng COMELEC ang barangay, pagtatawanan naman po kami sa 2025. Hindi nyo nga kinaya ang barangay, paano nyo kakayanin ang national and local? Pero kung ginawa natin, nagsama-sama lahat tayo dito, matatakot na sa atin by 2025. Titino sila by 2025. And then, 28, tandaan natin presidential, vice presidential, senatorial. Kasama na naman ang barangay ng SK kasi nga po, yun ang kinakaharap na problema ng COMELEC. 2 elections from now on, beginning 2025. Last question na lamang po. Chair, tama po ba at ngayon po ang start ng distribution ng ballots and ERs? Tama po, kasi inuna na po natin sa 2 linggo na nakaraan yung tinatawag na non-accountable forms na i-distribute na po natin yung ballpen, yung mga thumbprint takers, indelible ink, yun po na-distribute na natin. Inuna natin yung pinakamalalayo hanggang sa dito sa NCR. Ito pong linggong ito hanggang sa linggo ito at darating na linggo, yun naman pong distribution ng ating accountable forms kasama ang balota, election returns, didistribute na po. At yan po ay binabagsak base sa batas sa opisina ng mga treasurer. Actually po, sa provincial treasurer muna, tapos tsaka i-distribute ngayon sa mga election, mga treasurer po ng iba't ibang bayan. Muli, ang strategy mas malayo, una, hanggang mas malapit. Kaya yung NCR, medyo kahulihan po sila na makakatanggap ng mga balota. At bilang isang innovation po na ginawa ng COMELEC, dati-rati po yung pagsasalansan sa Tagalog ng mga gamit, ginagawa yun sa opisina ng treasurer ng probinsya. Ngayon po hindi na. Pag binagsak namin yung lahat ng gamit doon sa opisina ng treasurer, nakabundle na po yan per municipality, per precinct. So pagdating sa bawat presinto, lahat ng kailangan ng presinto, lahat ng kung ilan yung balota na kailangan niya na andun na po. Hindi na yung sa treasurer pa, pinag-iisa-isa, doon pa inaayos. Thank you, Chair. Thank you, Chief. Our last question is from Cedric Castillo, GMA 7. Morning, Chair. Morning, Chief. Sir, if you can briefly educate us po, paano yung proseso ng filing ng cases sa vote buying prior to this MOA signing, and how is this, what are the changes ngayon po na meron ng MOA with PAW po? Base sa committee ng ating Commissioner in charge, si Commissioner Maceda, meron kasi tayong parang National Command Center para sa vote buying. But at the same time, sa opisina ng bawat COMELEC kasi natin, lalong-lalo na yung may mga lawyers tayo, binigyan natin sila ng kapangyarihan na tumanggap
ng mga complaints na yan. At pagkatapos nga, may binigyan na nga ng authority na magpanotaryo. Kasama rin ang PAO. Hindi nabanggit ni Chief kanina. Ang PAO ay hinihinga natin ng permiso na mag-notarize din ng mga dokumento. So, ibig sabihin, kung at the same time, may nilabas din po ang committee na Viber account at saka at the same time Facebook account, pwede pong directly dun ipadala sa kanila. Meron na po nasa 4th floor ng Palacio del Gobernador ang kanilang opisina at yung mismo opisina yon ang magpa-process ng lahat ng mga ganyang complaints. Ngayon, yung pong task force na, yung pong committee ni Commissioner Maceda na yan, sila rin po ang magpa-file ng formal na petition to disqualify. Iba pa po yung formal complaint para sa election offense. Magkaiba po yun. Usually po, para lang alam ng lahat, pag po nag-file ng disqualification case, walang election offense na sinama. Pag po nagdesisyon ang division at NBank, nakalagay kalimitan sa last paragraph, let the law department determine whether there is probable cause to file the necessary information against the respondent. Meaning, ginagawa na po ng komisyon para 2 birds in 1 stone, doon sa disqualification case, sinasamantala na rin na inire-refer sa law department namin para mag-file ng kaso. So kahit hindi kami mag-file separately para hindi madoble, doon na lang sa disqualification case. Kasi sure naman po kami, once nag-file ang committee, siguradong-sigurado na yan ay with full evidence. So yun po, pwede po sa probinsya, pwede rin po dito sa main office natin. Yung iba na medyo ayaw nila sa probinsya dahil baka sabihin, baka makarating or what, ba't padaan nyo po sa lahat dito sa main. Ang nasa COMELEC website po natin, ang lahat ng paraan para po makakontak ninyo at maipadala ang inyong mga sumbong sa ating pong Committee on Kontrabigay. Again, inuulit ko, ito po'y multi-agency, whole of nation approach. Kasama po natin ang Bangko Sentral ng Pilipinas para doon sa, at saka Anti-Money Laundering Council, para doon sa mga magpapadala sa makabagong pamamaraan ng GCash, PayMaya at iba pa. Kasama rin po ang GCash at saka PayMaya sa mga kinausap ng committee. Tapos at the same time, kasama natin ang DOJ, NBI, PAO, kasama ang AFP, PNP, DILG. Isipin nyo po, kasama ang Public Information Office ng pamahalaan. So napakadami pa pong ahensya ang gustong tumulong sa atin. And I doubt kung hindi natin maayos yan sa sobrang dami po na ganyan. So again, doon po sa mga nag-iisip ng makabagong pamamaraan, hindi po kayo makakaligtas. Kasi sigurado po ire-report sa amin kung sino ang nagpadala ng massive. In volumes po. At bilang panghuli po, ito ay naibulong sa akin ni Commissioner Maceda ngayon lang. Nababasa ko yung isip niya. Sabi niya, paalala mo naman, Chairman, yung tungkol sa money ban. Yung sa money ban po, huwag matatakot ang lahat. Kung dati-rati po 2013, nagkaroon ng money ban doon sa withdrawal ng prohibited mag-withdraw ng 500,000 or more. Sa ating pong palagay, medyo may issue yon ng legality. Ang ginawa po natin, ayaw po natin i-disturb yung economic activity ng ating bansa, lalong-lalo na ang banking system. Hindi po natin pinagbabawal ang pag-withdraw ng kahit ilang daang milyon pa yung bahala kayo sa buhay nyo. Pero, yung pong pagdadala ng 500,000, sabi ni Commissioner Maceda, plus other collaborating evidence, yan po ay pwedeng ma-presume yung may dala niyan ng vote buying. Ano ibig sabihin? May dala kang 500,000, tapos may dala kang mga sample ballots, tapos plastic pa, nahuli ka. Ayan po ay ipe-presume namin na vote buying. Again, ipe-presume. Hindi pa po guilty, ipe-presume. Ililipat namin yung burden of evidence sa'yo. Bahala ka magdepensa sa sarili mo. Mas maganda po yung ganon, hindi naman pinagbabawal ng batas. At least po, mas pinadali ngayon ng COMELEC yung pagpo-prosecute. Thank you, sir. Quick follow-up. Last to my part po, para sa ating dalawang ranking officials, hingi na lang po kami ng pwede niyong mensahe dun sa mga pangkaraniwang voters, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Kasi alam na, hindi naman po natin may kakaila, yung binibigay sa kanilang bribe, talagang may mapapakinabangan nila, lalo kung pagkain, pera. Ano po ang mensahe niyo sa kanila po? Sa ating po mga kababayan, nauunawaan po namin ang inyong pangailangan. Pero one time lang yan eh. Hindi yan sasagutin ang kinabukasan nyo at kinabukasan ng inyong mga anak. Ang kinabukasan po ng inyong mga anak ay nakasalalay sa matinong uupo
sa gobyerno, anumang posisyon. Kapag binenta po natin ang ating boto, ibinenta natin ang ating kaluluwa, ibinenta natin ang ating lahi. Kaya panahon na po para maging matalinong botante po tayo. Hindi kapalit ng 1,000, 2,000, 3,000, hanggang 5,000 may namimigay pag national o local election, pamilya. Hindi po yan ang katumbas ng ating buhay. Saka, ang isa lang pong kayamanan ng isang mahirap ay ang ating dangal. Hindi po karangal-rangal na nagbenta tayo ng ating boto. Marangal tayong Pilipino kung sumusunod tayo sa konstitusyon at batas. Kaya po ang COMELEC ngayon, natutuwa kami, nandito sila para ayusin ang ating electoral process. Ayusin din ang mentalidad ng maralitang Pilipino. Thank you. Maraming salamat po, Chief. Sa part po ng COMELEC, lagi pa ulit-ulit natin sinasabi, huwag niyong iboboto yung mga lumalabag sa batas. Tahasan ko pong sinasabi yan, sapagkat yung mga lumalabag sa batas ng mga kandidato, wala po yung maayos at matino na pakay sa inyong mga barangay kung hindi po abusuhin ang inyong kabutihan at kabaitan. Yung pamimili po ng boto ay paghamak sa ating pagkatao. Siyempre, at the same time, paghamak sa pagiging mahirap natin, mahirap na nga hinahamak pa tayo. So siguro po mas maganda, ituro natin sa mga bata, lalong-lalo na meron tayong lakas ng loob na tumanggi sa pagbibigay, pamimili ng boto. Ipakita po natin na ang purpose natin ay para sa barangay sa kinabukasan nito. Nakakalungkot, alam niyo po, yung mga napailan ng kaso nung nakaraang Biyernes at mga susunod na papailan, ang madami pong paglabag doon, SK. Isipin niyo po, SK pa lang, lumalabag na sa ating po mga patakare. How much more pag sila po yung naging leader na ng ating bansa? Ano po nga asahan natin na kinabukasan? Lalo na yung mga mamimili at ng boto at magbibigay ng kung ano-ano. Isa lang po ibig sabihin nun, hindi po nila kinikilala tayo, nakauri at kapantay nila. Mababa po ang pagtingin nila sa atin sapagkat pinepresyohan lang po nila yung pinaka-importanting karapatan na meron tayo na pantay-pantay ang karapatang bumoto. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Chair. Ms. Luisa Erispe, PTB4. Follow up lang po. Chief Costa, dito po sa bali ang mangyayari kasi sa DOJ, yung mga prosecutors will be on ground. May mga lawyers din po tayo from PAO na magiging on ground on the election day para sa mga sumbong. And paano po yung conflict of interest? Wala na po yun kapag yung complainant ay nagpa-represent sa PAO, and paano po kapag respondent din is nagpa-represent sa PAO? Aayusin po namin ang sistema sa loob. Hindi pwedeng yung mahawak si Attorney A sa complainant, siya pa rin sa aakusahan. So, ibang lawyer po ang hahawak. Ayusin po namin yan sapagkat kailangan ang tiwala po ng sambayanan ay hindi maparam. Kumbaga, talagang alamin lang sino ang may sala. Wala naman, pauwi naman yan eh. Pero kung talagang ang style ho dyan, kasi nung araw namili ako sa isang department store sa isang probinsya, yung 20 pesos nung araw, may sulat na iboto si ganon. Sinalagay na doon sa pera mismo kung sino iboboto. Nung araw po yun, bago pala ako sa PAO. Nag-start po akong PAO Chief 2001 pa 22 years ago. PAO Chief na po ako, 2001. So, mag-23. So, nakita ko, yung iba naman, yung pera, nakagoma, nakabalot ng sample, yung sample balot, nakabalot sa pera. Yun po yung sabi ni Chairman. Mga style bulok ko yun. Iba naman, ibibigay sa leader nila. Yung leader ang taga-distribute. Hinahamon ko po yung mga kakandidato at kumakandidato. Pag hindi time ng eleksyon, tumulong po kayo sa nangangailangan. Walang sisita sa inyo. Walang sisita. Magtanim kayo ng mabuti. At hindi nyo kailangan sabihin sa taong bayan, iboto kayo. Taong bayan ang pipilit sa inyong iboto kayo dahil talagang nagmamalasakit kayo sa taong bayan. Bakit pag eleksyon lang? Tapos pagtapos ng eleksyon, nandyan na yung nangangailangan. Kawawa, umiiyak. Nakalimutan nyo na yung bumoto sa inyo. Kaya itama po natin talaga. Sino ba yung talagang magtatrabaho, tutulong, magmamalasakit, iboto natin, hindi yung may dalang isang basket na pera o isang bayong na pera para sa angkan mo. Tapos, kawawa ang bayan pagkatapos. Yun po yun. Masa po kayo, ang PAO po office ay bukas sa araw ng 30 ng Oktubre. At ang aming pong hotline, ang
0289299436. May duty lawyers pong sasagot at bukas po lahat. Alas 6 pa lang pupunta na ng presinto mga PAW lawyers para bumoto at staff. O kaya may panghapon, iba-ibahin namin ang oras para may tao po sa aming opisina. At yung akin naman pong cellphone ay hayag na sa sambayanan, 2 decades na. Ayan, kaya po accessible po ang PAW. Ayan, kaya masa po tayo. Ako po, very optimistic. Pag tulong-tulong ang media, sambayanang Pilipino, ang lahat ng nasa gobyerno na pawiin ang vote buying, mapapawi po yan. O, ngayon, kung may matigas ang ulo, pakulong po natin. Tulong-tulong din tayo ng magtanda. Ganun lang ho yan di ba? Alam niyo, laglag bala sa airport. O, tulong-tulong tayo. Tinulungan niyo ako. Nag-iisa lang ako nung una. Nung lahat, pati media, maingay na. Di nawala. Nawala yung tanim bala. Ganun lang yan. O, tanim pera naman ngayon ang babakahin natin. Ayan. Follow-up question po from Jeffrey Hernandez. Kindly pass the microphone, please. Thank you. Mabilis lamang po. Chair, yung paano po yung sa mga e-wallet, sa mga GCash at PayMaya, paano po natin mamomonitor po iyon? At paano po yung sa pag-uusap po with the e-wallet providers, ano po yung kasunduan po? Siyempre po nung una, napakahirap. Nung nagkakaroon ng pagda-draft ng guidelines, napakahirap sapagkat nung kausap ng committee ni na Commissioner Maceda, yung Bangko Sentral, lalong-lalo na ang Anti-Money Laundering Council, natural lang na yung kasi ang mandato nila There's always a fear against yung data privacy doon sa issue rin ng bank secrecy. At syempre, baka kasi ma-violate yun. At the same time, ang sinasabi, lalong-lalo ng isang ahensya doon na aking nabanggit, hindi naman daw kasama sa predicate crime para doon sa anti-money laundering. So, and therefore, ang fear nila, baka ma-violate. Kaya lang, ang pinanindigan ng komisyon, ang ipinaglaban ng COMELEC, hindi naman kami nakikiusap lang. Kung ayaw niyong ibigay sa amin ang listahan at hindi natin uutusan yung GCash at saka PayMaya, di okay lang. Pero the COMELEC can always deputize anybody during the times of election. So ayaw niyo ibigay, ide-deputize namin kayo. Pag na-deputize kayo, agent na kayo ng COMELEC ngayon. Kami ang principal. So we can always get whatever we want to get, especially this time of election period. Hindi naman po, ang nilalabanan namin kasi illegalities, irregularities. So, kung dati-rati po parang sabi natin, sige lang, bayaan na lang, wag naman po sana ngayon. So, yun po, ibibigay sa amin yung listahan, lalo-lalo na, pati po yung GCash at saka PayMaya, nung mag-launch ang committee ng kontrabigay, na andun sila. Because they are very much willing to help and assist and support the commission election. Ako nakikita ko po ngayon, dahil barangay ito, babalik sila sa traditional mode ng pamimili. Yung binabalot na sinasabi kanina ni Chief, at pagkatapos yung pupuntahan sa bahay, at pagkatapos pag-aabot. Kasi nga barangay lang eh. Kung meron mga GCash, PayMaya at iba pang platform, dito yan sa mga urbanized areas. Diyan yan. Pero doon sa mga probinsya, alam nga naman mag-GCash at saka PayMaya ka doon. So talagang pupuntahan yon sa mga bahay-bahay. Ang problema nila, may presumption kami. Kinover din yon ng guidelines. Pagka paikot-ikot yung isang tao, o kaya naman may daladalang pera, o kaya lalong-lalo na nagpapila ng mga tao doon sa bahay niya o sa headquarters, pipresume namin na yung kandidatong yon is engaged in vote buying. Sa bandang huli, kung mapapansin nyo, ang strategy ng COMELEC, di magdepensa ka sa korte. Di sa korte ka na lang magdepensa. Basta kami, pinailang ka namin ng kaso. Di ba? So, yung po yung kind of dedication that the COMELEC would like to instill to everyone na napakahirap po na may kaso para doon sa mga nakikinig at makakapanood nito. Ang hirap po na may kaso, yung disqualification, okay yun, madi-disqualify lang kayo. Yung kasong kriminal. 1 to 6 years imprisonment. Pagkatapos pag na-convict, hindi pa pwedeng mapardon na walang consent ang Commission on Elections. At pagkatapos, perpetual disqualification to hold public office. Isipin niyo po yung panalo ka na o talo ka o na-disqualify ka pa, tapos meron kang kasong kinakaharap.
Mabuti-buti kung lagi kang may PAW na tutulong sa'yo. Eh, yung pala, yung PAW pa nagdemanda sa'yo. So, paano naman tayo dyan ngayon? Kukuha ka ng lawyer talaga. Di ba? Eh, may appearance fee. Eh, every week may hearing, every month may hearing. Medyo mahal. Bandang huli pa, makakonvict ka, okay na sana kung 1 taon 3 years. Hanggang 6 years kasi ang election offense. Yung po yung ipina-emphasize natin. Na sa isang pagkakamali, ang katumbas naman kinabukasan at kalayaan. Yung ibang kandidato ginagawa, meron silang courier, parang drugs. Courier, taga-distribute. Kasama rin yan sa makakasuhan. Maganda itong mga ginawang alituntunin ngayon ng ating COMELEC. Talagang we should commend them. Palakpakan po natin ang COMELEC. Napapanahon na talaga eh. Alam nyo, ang Pilipinas sagana sa human resources, natural resources. Sagana tayo sa lahat. Natats ako nung sinabi ni Lee Kuan Yew nung araw na may 1 million Pinoy sa Singapore, pinapalayas ng mga Singaporean. Ang sagot ni Lee Kuan Yew, babagsak economy natin pag pinauwi ko yung mga Pilipino na yan. They are hardworking and skilled, sabi niya. Di ba, nung araw, 1 million out of, parang 1/3 of the population na ng Singapore, ang mga Pinoy doon nag-work. Sabihin talagang recognize ng buong mundo kung gaano kagagaling ang mga Pinoy. Kaya yung kagalingan natin, wag po natin gamitin sa pandaraya at pamimilang boto. Gamitin natin sa matinong trabaho. Ngayon, wag naman natin parang tayo demonyo na sulsul na matutong magbenta yung tao ng kanilang boto. Wag po ganun. Kaya mula sa mga bata ngayon na makakamonitor ng presko na ito, ay magigising at madidilat na mahalaga ang iyong boto. Walang katumbas na 1,000 piso ang boto mo. Dahil kinabukasan ng bansang Pilipinas, ang bawat boto ng mamamayang Pilipino. Thank you po, ma'am. Thank you very much. Diyan po nagtatapos ang ating press conference para sa araw na ito. Maraming salamat po. And that concludes this morning's ceremonies. We would like to thank everyone for coming here and giving their support to the Commission on Elections efforts to curb vote buying and vote selling.